Ayan, hello ulit mga ka-antrip. Good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ayan, shout out po kay Ma'am Elisa Kabatingan ng G&G Motorcycle Parts and Accessories. Hindi natin alam kung taga saan si Ma'am. At syempre po, shout out po kay Sir Alberto Cornista. Tips, anong dapat gawin kung pag mahina ang bintana at gawaan ng shop. Alright. Alright, sir, pag-usapan natin kasi may gusto akong i-share dito at sana ay may konti akong maiambag doon sa mga taong dumaranas din. Kagaya natin na nasa maliit na negosyo, na mga nagsusumikap at dumadanas ng ganito, taghina, tagtuman, tagbagal. Actually, alam niyo po, hindi ko talaga ina-expect na ganito ang mangyayari. Kaya nga ako nag-apply ng loan last year, November or December yata yun. Kasi hindi ko talaga ina-expect. Actually, wala namang nag-expect at hindi talaga natin inaasahan ng mga bagay-bagay. Kasi yung tumal ngayon, yung hina ng bintahan ngayon, napakahina talaga niya, napakatumal, napakahirap ng bentahan at gawaan. Kausap ko yung mga taga-ibang munisipyo, taga-ibang lugar. Ganun din sa kanila, ang hina, pa ilan-ilan, pa isa-isa. So, since ako ay medyo, kumbaga, doon sa mga medyo nauna ako, so ibig sabihin, may mga experiences na akong medyo nauna din kaysa doon sa mga baguhan. At ang video na ito na i-share ko ay para doon sa mga baguhan pa lang din, nasusuong pa at baka kakaharapin o dumaranas ng ganitong tagtumal, taghirap ngayon kagaya ni Sir Alberto. Kaya nanghingi siya ng konting tips kung ano ang mga dapat nating gawin. So, hindi po ako motivational speaker, hindi rin po ako kagalingan, hindi rin po ako big time, hindi rin po ako masasabi kong successful na talaga ako sa business. Pero, as my experience na nasa ganitong klase ng negosyo ay may maisi-share naman din ako sa inyo. So, ayun na nga po, mabalik tayo doon sa nabanggit ko kanina na hindi ko na-expect na ganito katumal ang papasukin natin ngayong 2024. Parang mas mahina pa siya nung after pandemic po. Hindi ganito kahirap nung 2022, 2023, hindi. Lalo na last year, hindi talaga. Kahit ipagko-compare ko yung sales last year at ngayon at yung months ng January, February, March, April nung last year kaysa ngayon, sobrang layo ng diferensya. So, nabanggit ko kanina ang loan kasi po kung inaasan ko or kung alam kong ganito ang mangyayari, dapat hindi po ako nag-apply ng loan. So that's a first tip. So sa panahon ng taghirap, wag tayong mag-loan or wag tayong mangutang na makukompromiso yung pangalan natin, yung negosyo natin doon sa pinagkakautangan natin. Kasi baka hindi tayo makabayad on time doon sa ipinangako nating pagbayad. Yung manghihiram ka ng pera, mabuti sana kung sa negosyo mo gamitin, is okay yun. Pero kung manghihiram ka ng pera, tapos paggagamitan mo sa ibang bagay na walang balik sa negosyo, hindi makikita ng pinag-utangan mo, or like sa atin, sa mga supplier, parang maintindihan nila at okay lang kung nasa stocks yung ating pera, yung ating hiniram, or may utang man tayo, pero pyesa, paninda, nandyan, hindi nawala, or hindi nalusaw yung pera. So, wag mangutang dahil panahon ng taghirap, panahon ng tagtumal, ibig sabihin, baka hindi natin ma-meet yung ating mga bayarin. So, wag din sanang mag-loan sa panahon na ito. Kasi kung alam ko kung ganito ang dinanas natin, last year na sa ganitong hina na, hindi sana ako nag-apply ng loan. Kasi dinhanas ko na po ito eh. Way back 2019, nagdoble-doble po ang loan ko. Sobrang humina, ang laki ng utang ko sa supplier. Nag-loan ako, may loan ako sa East West yung sasakyan. Kinapos na talaga kami dahil humina din ang negosyo. Nag-stop yung aming rota, yung aming rolling business. So, kinailangan kong mag-loan din sa BDO. Nagkapatong-patong siya. Ang laki ng bayarin namin. So, parang nangihiram sa ate ko ng panghulog muna. Tapos, may due date ka sa, sa supplier. And then, wait lang po.
Ayun, tinanong ako ng anak ko tungkol sa isda. So, kasama doon sa wag munang mangutang, yan, wag mag-loan ng mga sasakyan, wag mag-loan lalo ng sasakyan, walang ano yan, walang ano talaga yan, walang balik. Maliban na lang kung sasakyan gagamitin sa negosyo. Bakit ko po nasabi to? Nagkaroon na kami ng 2 delivery van, yung panel po. Yun naman, inutang namin, ginamit sa negosyo, pinang-rolling. So, okay yun. Pero yung service po, yung pick-up, wala siya talagang balik na kita, pero ang laki pa rin po ng pakinabang sa negosyo namin. At least, ganyan na yung nilo namin, nagagamit namin sa pamilya namin dahil 5 kami in the family. Pag umaalis, may mga maliliit na bata, plus nakakargahan namin siya. So, makukonsider ko pa rin siya na parang nagagamit sa negosyo. Pero in totally, hindi siya magagamit sa negosyo. Wag po muna ngayon or sa panahon ng taghirap. Kasi, baka mahirapan po kayo ng pagbayad. So, nagkabutan, mabalik tayo dun sa loan, nagkapatong-patong po. Sobrang hirap po ang stress na inabot ko. And then second, since 2023 last year, early last year is nagpa-renovate kami. Good thing dahil last year kami nagpa-renovate. So, maliit lang po kasi ito before. Itong shop namin sa mga matagal na naming matagal na kasama dito sa ating channel. Alam nila yan kung gaano lang ito kaliit before. So, nag-unti-unti until last year, nagpa-totally renovate na talaga kami hanggang sa ganito. So, kung panahon ng taghirap or hindi pa sapat talaga yung pondo mo, huwag ka muna magpabigla-bigla na magpa-renovate kasi yung pera po na pang-paroling sana or like for example, kagaya namin nakasandang kami sa utang sa mga supplies, sa mga stocks natin is baka magamit natin sa ganito, mawalan tayo ng pambayad sa suppliers natin. So, wag mo nang magpa-renovate ng ganon. Tapos, share ko na lang din po, lagi kong sinasabi talaga yan sa panahon ng taghirap. Hindi lang actually sa panahon ng taghirap, lalong-lalo na po doon sa mga nagsisimula pa lang. Yung napaka-totoo po nun, galing po yan sa experience ko, yung pagsisino po at pagtitipid. Excuse. Napakalaking bagay po nang nagagawa niyan sa atin. Maniwala man kayo sa hindi, nung nagsisimula pa lang po kami, as in nagsisimula, sobra ko pong ganyan talaga sa pera. To the point na kahit po sa ulam ay mas pipiliin ko na mag-isang linggong paulit-ulit lang doon sa isdang galunggong. Yung mga mumurahing isda lang yung inuulam namin. Hindi kami nag-uulam. Ang ulam makakakarni lang kami, it's either Friday or Sabado na nilalagyan namin ng munggo. Totoo po yan. Nagsino po talaga ako nung nagsisimula kami. Sobrang nagsisino po talaga at saka nagtitipid. So, effective po yun sa akin. Ewan ko lang po sa inyo. Pero yun po yung tips at advice ko po dun sa mga nagsisimula pa lang po na pagsisinop at pagtitipid po talaga ay napakalaking bagay ng magagawa sa ating mga negosyo kung tayo po ay nagsisimula pa lang. And then po, yung mga bagay-bagay sana na hindi naman talaga ganun ka-importante at walang kinalaman sa ating negosyo, pwedeng ipagpaliban muna. Ano po ba ibig sabihin? Halimbawa, nagsisimula ka, may negosyo ka, may business ka na, so akala mo, okay na siya, tapos ganito palang kahinat na natin, kumbaga hinay-hinay lang, figure out muna natin kung may pondo na tayo. Kasi ito, na-learn ko po ito sa mga ito po yung lesson na mga natutunan ko dun sa mga nauna. Kasi nga, di ba po, ako ng lupa, worth 785,000 binayaran ko. And then, ayun, sasakyan, nagkapatong-patong po siya. Dapat take time lang talaga, one at a time lang talaga siya para hindi po kayo lugmok at mamroblema. Sobrang problema na po siya. Dumating ako dun sa point na maglo-loan para may pambayad, maglo-loan. Ang kagandahan lang po nun, ang paglo-loan ko po ay hindi po ako kumapit sa 5-6 dahil nga medyo stable yung business permits, kaya nakapag-loan ako sa company, DTI, BDO. So, maliliit lang po yung interest nun, 0.75 and then 0.70, ganun lang per month na interest na binabayaran ko. So, napakaliit lang niya compare po sa
kikitain natin or balik sa ating negosyo. And then, pwede pong ipagpapaliban muna yung mga bakasyon. Sa totoo lang po, hindi ko naman sinasabing mayaman ako or may pera na ako or what. Gustong-gusto po naming bumiyahe ng Baguio kami mag-anak. Hindi ko naman sinasabing hindi afford. Afford naman po talaga kung sasadyain. Actually, may tinatabi naman din akong pera. Let's say, for example, yung kinikita ko sa YouTube na pailan-ilan, na ilang taon na, magkano lang. So, doon po actually dapat yung nakalaan. Kaya lang, inano ko siya. Hindi ko siya ginamit. Instead, naigamit ko pa siya dito sa business namin. Pandagdag ko siya pang bayad ng stock. So, yun po. And then, yung mga, halimbawa, di ba? Gusto ko nung bumili ng camera na pang vlog or so nasa 50,000 plus din siya. So pinagpaliban ko na lang muna dahil nga taghirap. And then sa pinaka basic po talaga, tips sa lahat in general po, pinaka basic po. Yun bang syempre ganitong taghirap ang sitwasyon, 'di ba? Kumbaga basic na lang 'yun. Naiisipin natin na pwede tayong magtipid kasi sa mga bagay-bagay. Maraming pwedeng itipid. Yan mga paggamit ng kuryente, paggamit ng tubig, sa pagkain. Ibig ko sabihin sa pagkain, kung before, every other day kayong nagbabaka, siguro ngayon isda, and then once or twice a week na lang baka. Sa totoo lang, ang laki po ng maititipid po ninyo. Sa tubig, nung hindi ko sila nire-remind na magtipid ng tubig, umaabot po kami ng 1,000 o 1,000 plus yung tubig. Nung nagre-remind na ako at nung nag-manage na ako ng tubig, nasa 400 to 500 plus na lang po yung namin, binabayaran sa tubig and then sa kuryente. Yun po yung mga basic lang na na mga tips pag panahon po ng taghirap. Kasi tayo pong mga may negosyo, nakadepende tayo sa business. Lalong-lalo na kung ito lang po yung source of income natin. Halimbawa, may negosyo tayo, full-time tayo dito. Yung iba po kasi, ibig ko sabihin, may negosyo sila, nagtatrabaho sila sa private company or sa gobyerno or teacher sila. At the same time, may negosyo sila. So, may fallback sila. Tayo wala talaga. Kaya po, palaging inaakusahan yung mga negosyante or yung mga yung mga kagaya sa atin ng mga negosyante na doon pa lang sa nagsisimula pa lang, nagsusumika pa lang, nag-iipon pa lang na madamot. Kasi nga, hindi nga nila mahiraman ng pera anytime they want, di ba? Kasi nga, lagi nating inisip, ako personally po, lagi kong iniisip na pag hiniraman ako ng 50,000, what if matumal, tapos may due date ako, di ba? Paano? Kanino ko kukunin yun? Kanino ko hihiramin yung amount na pinahiram ko? Kaya talaga ako yung talaga. Kumbaga, watch out talaga ako sa pera na lumalabas. Kaya palaging inaakusahan nga yung mga kagaya natin na madamot, na hindi mo malapitan ng madalian. Kumbaga sa Bisaya yun, hindi mo madali-dali. Kasi nga, syempre, palagi natin poprotektahan yung mga bayarin natin, yung ating negosyo. So, hindi muna mag-spend ng mga hindi naman magbibigay sa atin ng income kapag panahon ng taghirap at magsinop at magtipid po. Effective po yun sa akin. At sana po ay yung mga hindi pa namumulat doon ay ma-realize nyo rin or maisip yun. May isa po akong kwento sa inyo. Ito hindi to kwento-kwento or hindi to personal na nangyari sa akin. Kasi pinsan ko, ganun, kamag-anak. Tapos, wala siyang cellphone na Android or yung touchscreen ba. So, mahirap na nga ang buhay, wala namang permanent trabaho ang asawa, wala ding maayos nakita yung pamilya, pero to think na mag-aas pa sa akin na mangungutang para ipambili ng cellphone, di ba? Ipambili ng cellphone na touchscreen kasi wala siyang touchscreen. Na hindi naman siya content creator, hindi naman siya negosyante. Hindi naman siya negosyante na may ka-transaction palagi na kailangan mag-send ng whatsoever, na kailangan pa talagang touchscreen, diba? So, yun yung isang kumbaga, sabi ko, talagang sabi ko, wala akong pera. Wala akong pera. Yung kahit daw na pangmumurahing touchscreen. Pero imagine, sabi ko, wala akong pera. Kasi po, nakikita ko na hindi naman niya kailangan para sa hindi ba, kumbaga, hindi siya kawalan para sa kanya. Bibili, mangungutang talaga ng pera para pambili ng touchscreen. Ano yun? Para lang talaga may maipost at may maipakita na
na may touchscreen cellphone ka rin. Way back nung nag-uumpisa ako, nagtatrabaho ako, nung nagtitipid ako at nag-iipon ako, ako na yata ang pinakahuling nagkaroon ng touchscreen na cellphone. Lahat sila meron na. Ako nandun pa rin ako sa old model, 'di ba? So, yun ba yung mga basic lang sana na basic lang na hindi lang sa mga negosyante na pwedeng i-apply. Doon din sa mga kahit hindi nagbi-business, lalong-lalo na doon sa mga medyo kapos or medyo talagang limitado ang kita ng pamilya, sabayan ng pagsisinop at pagtitipid. Hindi po ako nang huhusga. Kaya lang na-share ko yun kasi na-experience ko at nangyari kamakailan lang yun na manghihiram ng pera sa akin para pambili ng cellphone. So, hindi ko talaga siya binigyan, hindi ko pinahiram kasi alam ko hindi naman importante. Hindi naman niya kailangan ng touchscreen na cellphone kasi yung cellphone niya yung keypad pa rin, diba? So, hindi naman niya kailangan, hindi naman siya content creator. Buti sana, kung content creator siya, tapos nasira ang cellphone niya, tapos syempre maintindihan mo yun kasi nagsisikap, gumagawa ng way para kumita, wala naman. So, ayun, syempre akusahan tayong madamot at hindi mo madali-daling hiraman. So, okay lang, tanggap ko na rin kasi ganun talaga. But, kailangan din nilang matuto. Diba? Kung tayo nga na may, kumbaga, hindi sobra-sobrang kita, income, sapat lang, pero nag-iisip at nagtitipid pa rin talaga, rationally, nagsisino. Yun lang po ang aking maibibigay na tips. So, ano natin, ano ba tawag dito, summarize natin. Huwag mo nang mag-loan, huwag mangutang ng cash na hindi i-convert into business or hindi ilalagay sa negosyo, hindi ilalagay as product or items or sa stocks. And then, iwas mo na yung mga travel at pagkain sa mga mamahaling restaurants. Ayan. Personally po, kapag kalakasan, last year, kalakasan, talagang pinapafeel ko rin sa mga anak ko talaga na parang okay, ayan. Kumbaga sa ulam, tapos pupunta ng city, kakain sa ganito, papasyal sa ganito. Pero pag panahon taghirap, bihira kaming lumabas, magastos din kaya. So kasama na rin yung sa pagtitipid at pagsisinop sa panahon ng tagtumal at taghirap. And then magsinop, magtipid para makatulong doon sa bayarin sa palabas ng pera natin instead na makakatulong siya doon sa pambayad or pambili ng stocks or pampa-extend ng panggastos natin dahil nga sa hirap ng bentahan at ang tumal ngayon. Everywhere pala talaga ang tumal. Sobrang hirap. So, yun lang. Buti na lang medyo maliit na yung niloan ko. Siguro nasa 750,000 lang. So, maliit-liit lang yung amortization nun. Kung 2 years, baka nasa 26 something lang yun ang monthly ko nun, bayaran. Thank you so much. Please hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!